Yun na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kaniyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sumagot si Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Ang panahon po ng Kwaresma ay panahon ng pagninilay. Kung mapapansin ninyo, walang dekorasyon, walang bulaklak ang ating altar. Wala ring pagkanta ng papuri sa Diyos. Sapagkat ang panahong ito ay panahon ng katahimikan, pagninilay, pagdarasal,
pag-aayuno at pagkakawang gawa. Sa panahong ito, tinatanggap din natin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang Kwaresma ay panahon din ng espiritual na pakikipagdigma laban kay Satanas. Ang labanang ito ay nagaganap sa pinakatahimik na sulok ng ating puso, lalong-lalo na kung tayo ay nag-iisa na. Ganitong-ganito ang karanasan ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nagpakita sa kaniya si Satanas noong siya ay nag-iisa, nagugutom, nananalangin, tahimik at nagninilay upang hikayatin siya na gumawa ng kasalanan. Kaya balikan natin ang 3 panunuksong naganap. Ang unang tukso, gawing tinapay ang bato. Alam ni Satanas na si Jesus ay nagugutom at nauuhaw pa. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito upang akitin ang ating Panginoon. Gagamitin ba ni Jesus ang kaniyang banal na kapangyarihan para bigyang lunas ang kaniyang pagkagutom? O kaya susundin niya si Satanas upang maibsan ang kaniyang pagkagutom? Subalit tingnan ninyong mabuti kung anong sinabi ni Jesus. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dito, tinuturuan tayo ni Jesus Nazareno na kailangan natin ang salita ng Diyos upang lumago ang ating espiritual na buhay. Minsan po, natutukso tayong makita si Jesus bilang isang miracle worker lamang na sa oras ng ating pangangailangan, inaasahan natin na gagawa agad siya ng mga himala at kababalaghan sa buhay. Naway malampasan natin ang tuksong ito sa halip pag-aralan, saliksikin at pagnilayan nating mabuti ang salita ng Diyos. Dito mauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang kaniyang salita ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang bukal ng pag-asa, ang nagpapalakas sa ating matamlay na pananampalataya. Ang ikalawang tukso, ang pagsamba kay Satanas, kapalit ng kapangyarihan at kayamanan ng buhay. Sumagot si Jesus Nazareno, ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito, sinasabi sa atin na ang tunay na kayamanan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay tanging sa Diyos nagmumula. Uulitin ko po, ang tunay nating kayamanan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay tanging sa Diyos nagmumula. Kung sa Kanya nagmumula ang lahat ng ito, ibig sabihin, siya lamang ang ating kayamanan, ang Diyos lamang ang ating kapangyarihan, at ang Panginoon lamang ang ating kaluwalhatian. Alam po ninyo, ang nakalulungkot, yung iba sa atin, hindi na hinihintay na sila'y tuksuin pa ni Satanas. Dahil sila mismo, pagka may pagkakataon, una na silang natutukso ng kayamanan,
ng kapangyarihan kaysa pananampalataya sa Diyos. Ito po ay lubhang mapanganib kapag tinatrato na natin bilang Diyos-Diyosan ang ating mga kayamanan at kapangyarihan. Kapag naging pangunahing motibasyon natin ang mga karangyaan ito sa ating buhay, sinisira nito ang ating ugnayan sa ating Panginoon. At ang ikatlo, ang tukso ng kapangyarihan na nais ng Diablo ihulog si Jesus at ang kaniyang sarili upang sagipin ng mga anghel. Subalit sa huling pagkakataon, napakaganda ng tugon ni Jesus Nazareno. Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Kaya sa pamamagitan nito, natalo ang Diablo. Si Jesus ay pinangalagaan ng mga anghel at ng Diyos Ama. Sa puntong ito, magandang katanungan. Paano po natin pinaglalabanan ang bawat tukso at pang-aakit ng kasamaan? Gawin po nating ihemplo at modelo si Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno naging matatag sa mga tukso dahil nanalangin at nag-ayuno. Ang panalangin at pag-aayuno ay nagpapalakas at naghahanda sa atin para sa espiritual na pakikipagdigmaan. Ang panunukso ay nariyan lagi. Hindi mawawala hanggang tayo ay nabubuhay at hanggang sa huli ng ating hininga. Hahakain tayo sa udyok ng kasamaan. Ang Diablo laging naririyan upang talusurin tayo. Ang tukso po ay hindi pakasalanan. Subalit kung tayo ay mahuhulog dito, tiyak ito ay magiging pagkakasala. Uulitin ko po, kailangang maging maliwanag sa atin. Ang panunukso o odyok ng Diablo at masamang espiritu hindi pakasalanan. Subalit kung tayo'y mahuhulog, kung tatanggapin natin ang mga panunuksong ito, dito pa lamang pumapasok ang kasalanan. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapanibago ng ating kalooban upang maging mas matatag ang ating relasyon sa Diyos at pakikipagdigma sa puwersa ng kasamaan. Patuloy tayong gumawa ng mabuti at talikdan natin ang anumang masasamang gawain na naghihiwalay sa atin sa biyaya at grasya ng Diyos. Gaya ni Jesus Nazareno, napaglabanan niya ang mga ito sa mapamagitan ng panalangin, pag-aayuno at determinasyon na maging tapat at maging kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Amen.